Mahalaga pong ahensya ng gobyerno ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na siyang pangunahing ahensyang nangangalap ng pondo para sa mga health programs at medical assistance services ng gobyerno. Ano na kaya ang aasahan ng PCSO ngayong baon nito sa utang? Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, sige, inilahad ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kung sino-sino ang 5 mga opisyal ng simbahang katoliko na umunay tumanggap ng pera na pambili ng mamahaling sasakyan noong termino ni dating Pangulong Arroyo. Bagaman nakasaad daw sa official request ng mga ito na gagamitin ang mga sasakyan pang serbisyo publiko. Ayon sa bagong pamunuan ng PCSO, labag daw ito sa batas. Kung sa adhikain lang masasabing hindi nagkakalayo ang simbahang katoliko at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bilang kanlungan ng mga nangangailangan. Pero sa pasabog ng bagong pamunuan ng PCSO, isa pang iligal na gastusin umano ng administrasyong pinalitan nito ang nailantad. Ang nabiyayaan daw ilang taong simbahan. Ayon sa PCSO, nasita sa 2009 report ng Commission on Audit o COA, ang 5 sasakyang nagkakahalaga ng halos 7 milyong piso. Kabilang dito ang isang van at 2 4x4 service vehicles na ni-request ng ilang obispo na gagamitin raw para makatulong sa mahihirap. I was surprised because how could a 4x4 service vehicle of a priest help the poorest of the poor? If you come to PCSO and you would like PCSO to give you assistance, then and it is for the poor, then you will get medicine from us. Nakasaad sa saligang batas, bawal gastahin ang pera ng bayan bilang suporta sa anumang sekta o simbahan, alinsunod sa prinsipyo ng separation of state and church. Papayagan lamang daw ito kung nakadestino ang isang taong simbahan sa armed forces, penal institution, government orphanage o leprosarium. Malinaw sa mga budget na nirelease noon ng PCSO na hindi para sa mga nabanggit na institusyon ginamit ang pondo, kundi pambili ng mga sasakyan. Ang lahat daw ng ito, alam ng dating administrasyon. The giving of the vehicles to bishops or archbishops of the Catholic Church is not in accordance with the mandate of PCSO, which is to give, as I said, health and medical assistance. These bishops were really requested from GMA. It was really President GMA who endorsed the request of these bishops to PCSO. Ilan sa mga pinangalanan ng PCSO na nakakuha umano ng tulong noon mula sa ahensya, sina Bishop Juan de Dios Pueblos ng Butuan na nakakuha raw ng isang 4x4 na sasakyan. Si Reverend Orlando Quevedo, Archbishop ng Cotabato, isa rin daw sasakyan. Monsignor Augusto Laban ng Sorsogon, isang van. Reverend Father Roger Lood ng Iligan City, Archbishop Fernando Capalla ng Davao. Kinumpirma ni Father Roger Lood na sumulat siya kay dating Pangulong Arroyo upang humingi ng 8 milyong pisong pambili ng service vehicle panggasto sa kanilang mga programa at pagpapatayo ng kanilang central office sa Iligan City. Pero giit niya, wala raw silang natatanggap hanggang sa ngayon. Sinisika pa naming kunan ng pahayag sina Bishop Juan de Dios Pueblos, Monsignor Augusto Laban at Archbishop Capalla hinggil sa nasabing issue. Kasalukuyang nasa isang pulong naman daw si Archbishop Orlando Quevedo, kaya din ito masagot ang aming tawag. At matapos isiwalat ni PCSO Chair Margarita Huico ang umano'y pamimigay ng pajero sa ilang obispo ng simbahang katoliko, nagsalita na ang ilan. Kabilang ang nadawit na silipa Archbishop Ramon Arguelles. Paglilinaw niya, hindi raw siya tumanggap ng pajero mula sa PCSO noong administrasyon ni dating Pangulong Arroyo. Kung totoo yun, siguro naman baka hindi naman bishop ang binigyan. Baka, di ba yung sa PCSO, nagbibigay talaga sila ng mga ambulansya. Pero ako kung may ambulansya ang pajero. No? Pero kung binigay na personal, hindi maganda. Giit ng PCSO, dahil na-audit ng COA ang budget para sa 5 service vehicles, ibig sabihin may perang lumabas. Ang tanong, nasaan ang mga sasakyan? Bahagi ng misyon ng PCSO ang mabigyan ng libreng serbisyong pangkalusugan ang mga Pilipino mula sa kita ng mga proyekto nito. Pero ngayon, baon ang PCSO sa bilyong pisong utang, apektado ang mga programa nito. Ang 1 milyong piso sanang tulong pinansyal ng PCSO para sa anak ni Bernadette,
Pera na, naging bato pa. Ang kanyang anak may Wilson's disease. Noong isang taon pa aprobado ang grant sa mag-ina, pero naka-hold ito ngayon. Ang batang si Jaslyn, sanggol pa lang, may biliary atresia na, isang uri ng sakit sa atay. 1 milyon ang kailangan nila para makapunta ng Taiwan at makapagpa-opera. Ang question ko sa inyo, this was signed February 2010. Kailan naman kami pumasok? August pa lang ako si chairman July. Sa ngayon, lumobo ang utang ng dating management ng PCSO sa mahigit 5 bilyong piso. Si dating PCSO Chairman Manoling Morato naman, nagsabing maging si Cardinal Ricardo Vidal ng Cebu tumanggap ng 1.5 million pesos kada taon noong panahon ni dating Pangulong Ramos. Pero para daw ito sa mga charity work, katuwang ang simbahan. Ang ganda proyekto niyan. There are young doctors who go to the universities teaching the students how to prevent AIDS. Sinubukan namin kunin ang panig ni Archbishop Vidal, pero kasalukuyang nasa Roma raw ito. Jiggy, ayon pa sa PCSO ay hihintayin muna ito ang rekomendasyon ng Commission on Audit kung dapat bang isauli nitong mga nasangkot na taong simbahan yung mga sasakyan na nabili nila kung may nabili nga daw at o kaya naman daw ay ibabalik sa PCSO ang budget na inilabas. Jiggy? Cedric, nung nakaraang buwan ay nakapanayam natin si dating Chairman Manoling Morato at pinapaliwanag niya na kada administrasyon ay may bagong utang na carry over dahil nga sa mga pinapagamot ng mga pasyente. Ngayong alam naman natin na bilyon-bilyon ang kinita nitong PCSO sa nakalipas na malalaking draw ng loto, ay meron ba silang plano na isettle na ito at huwag nang dalhin sa media itong usapan na ito? Tama, Jiggy, yung nabanggit kanina ng bagong opisyal itong mga ng PCSO, ang sabi nila is sa 10 months daw na kanilang inilagi o sa kanilang administrasyon na nakaraang 10 months daw is halos na triple na nila itong sinasabi na budget o 3 billion na budget na naiwan daw ng previous administration. At kanina, confident itong board of directors na nakausap natin na in the next 2 years or possibly by next year daw is matatanggal na o mababayaran na daw completely itong mahigit 5 bilyong piso na pagkakautang na PCSO, Jiggy. Maraming salamat, Cedric Castillo.